Luke 9:35. A voice came from the cloud saying, "This is my son, whom I have chosen. Listen to him." Napakalinaw ng tinig ng Ama na nagmula pa sa kalangitan at tinutukoy niya ang Panginoong Hesus. Sabi niya, "Ito ang aking anak na aking pinili. Sa kanya kayo makinig." Ang ating pag-aaral, Lord over all. Panginoon ng mga Panginoon. Our Father, we thank you for this day. We thank you for life. We thank you for strength, energy, and the joy that you give us. Salamat, Panginoon, sa mga kalakasan na aming natamasa mula sa inyo sa pagharap ng mga hamon sa buhay. At ngayon, kami po'y humihingi ng mensaheng mauunawaan, maipapamuhay, makapagpapalakas sa amin, at higit na maglalapit sa amin sa inyo. Kayo po ang mangaral, walang iba kaming nais marinig kundi ang tinig nyo. Gamitin nyo lamang po ang inyong lingkod. Lord, be our preacher, our teacher, our healer. We ask you, in the name of your Son, our Lord Jesus. The law of Moses, the Jewish religion and tradition, forbids any kind of work on the Sabbath, which means the seventh day, which is equivalent to our Saturday. Malaking bagay sa mga Hudyo, yung bagay na ito, na hindi sila dapat gumawa ng anuman, magluto, maghugas ng plato, kumilos, magtrabaho, pag Sabbath o araw ng kanilang pangilin. At ito ang araw na siyang tagpo ng ating kwentong tutunghayan ngayon. Mark chapter 2, verse 23. One Sabbath, Jesus and his disciples were walking through some wheat fields. His disciples were picking grains of wheat as they went along. Dumadaan sila, nakikiraan sila sa isang bukid, at ang kanyang mga alagad ay pumipitas-pitas ng mga bunga doon. At ang bagay na ito ay pinapayagan sa batas at sa tradisyon ng kanilang bayan upang maibsan ang gutom ng mga talagang gutom na gutom. Pag ikaw'y nakikiraan sa isang bukid, pwedeng pumitas ng bungang kahoy, ng gulay, anuman, kaya lang yun lang kakainin mo habang naglalakad ka doon. Hindi ka pwedeng magdala ng basket, ng bayong, ng jeep, ng truck, at mamitas ng sobra-sobra pa, sa higit lang sa kailangan mo sa sandaling yun. Yun ay upang maibsan ang iyong gutom. Isang charitable tradition that is beautiful. Kaya ang mga alagad ni Jesus ay namimitas at hindi pag nanakaw yon, hindi yon bawal. Kaya lang, Mark 2:24, some Pharisees asked Jesus, "Why are your disciples picking grain on the Sabbath? They are not supposed to do that." So this allowance to pick fruits or grain was for the well-being of the hungry. But the religious leaders were concerned not with the act, but with technicality, the timing, the schedule, the calendar. Because these religious leaders were always finding fault with everyone and making religious life very impractical and difficult. Hindi naman nagalit yung mga religious leaders dahil sa pagpitas, kundi kailan namitas. At ito ay araw ng Sabbath. Para sa kanila, magutom ka na kung magugutom, kailangan sundin mo yung batas ng relihiyon natin na hindi ka magtatrabaho pag Sabbath. At para sa kanila, ang simpleng pamimitas, kahit konti lang, ay isang uri ng trabaho. So, mas pinapahalagahan nila masunod ang kanilang mga legalistic traditions, ang mga regulasyones, ang mga batas, kesa kung malamasik mura mo, mahilo ka at mahimatay ka sa gutom, wala silang paki doon. So, tinanong nila si Jesus, akala ko ba matitino kayo? Akala ko ba makadiyos kayo? Bakit hinahayaan mo ang mga tagasunod mo na labagin ang ating mga kaugalian, ang mga kautosan ni Moses, at nagtatrabaho sila sa araw na di sila dapat magtrabaho. Sukdang magutom sila, di magutom sila. Mark 2:25-26. Jesus answered, "Haven't you read what David did when he and his followers were hungry and in need? David went into the house of God and ate the sacred loaves of bread that only priests
are allowed to eat. He also gave some to his followers. Ang sagot ni Jesus ay isang uri ng tanong, hinango sa kwentong alam ng lahat sa kanila. Nung panahon ni Haring David, hindi pa siya hari, at siya ay gutom na gutom, at mayroong mga labanan na nangyayari, ay pinasok nila ang bahay dalanginan, at yung mga banal na tinapay doon na para lang sa mga pare, ay kinain niya, at ipinakain pa niya sa kanyang mga kasamahan. When David and his men were hungry, they did the practical, but actually religiously forbidden thing. They ate the sacred bread. Bakit sacred? Kasi reserved for priests. Hindi naman kumakain ng Diyos ng tinapay, yung mga priests ang kumakain nun. Kaya sacred, the best harina, the best baking, the best everything nireregalo doon. Pero para sa mga pari yon. And you see how the religious law of their people favored the religious leaders. David and his men broke religious law, but were not punished by God. Sabi ni Jesus, magugunitan ninyo na nilabag din ni David ang mga ganyang kautusan. Kinain niya ang banal na tinapay, pinakain pa niya sa kanyang mga kasamahan, pero hindi naman nagalit ang Diyos. Kayo lang na mga pare ang nagagalit. Kasi para sa inyo yun. Pagka para sa inyo, pwede. Pag para sa iba, hindi. So ipinapamukha ni Jesus yung nakakiling ng mga tradisyon para sa kapakanan ng kokonte, ng iilan ng mga religious leaders. Mark 2:27-28. Jesus finished by saying, people were not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people. So, the Son of Man is Lord over the Sabbath. And to put the final nail on the coffin, sabi ni Jesus, aba, hindi nilikha ng Diyos Ama sa langit ang tao para pagsilbihan ang Sabbath. Nilikha ang Sabbath para pagsilbihan ang tao. Bakit ba isinama sa mga utos ang Sabbath? Kasi nung araw, walang day off ang mga alipin. Walang day off ang mga manggagawa, ang mga karaniwang manggagawa. Walang day off ang mga katulong, walang day off ang mga magtatrabaho. 7 days a week, 24/7, on call sila, pinagtatrabaho sila. Kaya nilikha ang Sabbath para bigyan ng pahinga, obligahin ang mga amo na bigyan ng pahinga ang kanilang mga tauhan. Kasi kung hindi iuutos ng Diyos, hindi pagpapahingahin ang taong bayan. So para sa kapakanan ng tao, nilikha ng Diyos ang Sabat. Walang gagawa. Hindi para ang tao ay itali, igapos na. Mamatay ka man dyan, huwag kang gagawa. Mamauhaw ka man, huwag kang gagawa. May nalulunod, huwag mong sasagipin dahil bawal gumawa. May naghihingalo, huwag mong dadalawin kasi malayong lakarin yan. Trabaho yan, bawal gumawa. Hindi yun ang intensyon na itali ang tao, kundi para palayain ang tao sa walang katapusang trabaho. Pero kung ikaw na tao, may katawan, ang nagpapasyang sa araw ng Sabat ay gusto mo talagang magtrabaho, di magtrabaho ka. Pero hindi dahil pinipilit ka, kundi choice mo. Kung meron kang dapat gawin na practical na bagay, di gawin mo. Nagugutom ka, magluto ka. Pagkaluto mo, maghugas ka ng mga pinagkainan mo. Hindi ipinagbabawal na gumawa kung hindi labag sa iyong kalooban na gumawa. Pero kung ikaw na mismo ang umaalipin sa iyong sarili, wala ka na ring pahinga, nagdurusa na ang iyong kalusugan, bumabagsak na ang iyong katawan, kasi wala kang off, sobrang gusto mong kumita, hindi ka na nagpapahinga, abay, masama na rin yun. Kung binawalan ng Diyos ang mga amo na pagtrabahuhin yung mga katulong nila, labag sa kalooban at katawan at kalusugan ng mga katulong, ikaw man ay pinagbabawalan na pagtrabahuhin ang sarili mo. Kung labag na sa sarili mong kalusugan ang iyong ginagawa. In other words, what is the purpose of the Sabbath? Para sa ikabubuti ng may katawan. Hindi mo naman ikamamatay na pumitas ng konting prutas, sa katunayan nga, ikabubuhay mo yun dahil gutom ka eh. Hindi mo naman ikamamatay na magluto ng konti para may makain ka.
Makabubuti nga na dalawin mo yung naghihingalo kahit maglakad ka ng malayo, which is considered work. So sabi ni Jesus, maipaalala ko sa inyo na ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para paglingkuran ng Sabat o ang relihiyon. Ang Sabat o ang mga katuruan ng relihiyon ay para sa ikabubuti, hindi sa ikasasama, ikagagapos, ikakukulong ng tao. Dapat ang relihiyon ay nagpapalaya, hindi nagkukulong at nagtatali. Kasi pag gano'n ang nangyari, nababaligtad ang kalooban ng Diyos na gusto niyang mapabuti ang mga tao. Sa halip na mapabuti, sa pagsunod sa relihiyon ay napapahamak pa, napapagod, nagugutom, hindi yun ang gusto ng Diyos. So here we can see Jesus' teachings very clearly. Religion should serve and benefit people, not people serving religion. Not people being limited in pursuit of relief and comfort by religion. Not people suffering for religion. Natural kung meron kang religious membership, meron kang religious group, meron kang religious fellowship, meron kang mga tungkulin para paandarin yun at magkaroon ng kayusan. Natural, may mga regulasyon para habang magtitipon-tipon kayo, hindi magulo at magkaroon ng disiplina para sa ikabubuti ng higit na nakararami. Natural, kung meron kang religion, meron ka ring sacrifice, may ibibigay ka, kasi may nakukuha ka rin naman, give and take. Pero ang tinutukoy dito ay, hindi yung religion to the point na slave ka na. Tinanggihan mo na ang lahat ng natural at dapat lang nasaguting mga pangangailangan ng iyong katawan, ng iyong sarili, ng iyong emosyon, alang-alang sa mga katuroang relihiyoso. For the sake of order, for the sake of efficiency, there must really be some work that religious people should do. And that is to promote order and efficiency. But it has limits. You must not feel and you must not experience being enslaved, limited, imprisoned by religious doctrine. Otherwise, bakit ka pa nag-religion? Hindi nakabuti sa'yo, mas nakasama pa. At yun ang nililinaw ni Jesus. Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Another Jesus teaching is that David and his men's needs was above religious law. Therefore, Jesus' disciples' needs and authority were also above religious law. Sabi, anong sabat-sabat ang sinasabi mo? Gutom na kami. Yun ang gustong sabihin ni David. Mahihimatay na kami. At kung may mga diabetics dito, mag-hypoglycemia na sila, bababa na ang blood sugar nila, ang glucose, himatay na sila, baka sila mag-comatose. Anong sabat-sabat ang pinagsasasabihin ninyo? Kailangan namin kumain. At hindi dapat na kami magutom, mamatay sa gutom, mahirapan, dahil ang sabat. Kasi yung sabat nga ay ginawa para sa aming kapakanan. So the teaching of Jesus is to prioritize people's basic needs above religious legalism, above religious technicality. Mas unahin ang ikakabuti ng tao kaysa sa mga religious regulations. Kailangan kung ikay nagbibigay ng counseling, nagpapayo, nangangaral, ang inuuna mo, ano ba ang mabuti para sa nakikinig? Ano bang ikaiinam ng kalagayan at kapakanan ng mga mananampalataya at mga tagasunod? Hindi yung nasa-sacrifice sila ang kanilang kalayaan, ang kanilang kaligayahan, ang kanilang ginhawa para lang sa religious technicality, which is the sad fact happening around the world. Nabaligtad ang mga ito na sayang ang turo ni Jesus, na sayang ang kanyang sakripisyo para magpalaya ng mga tao dahil mulit-muli nagpapabalik-balik ang panggigipit, ang pagkukulong ng religion sa mga tao. Hindi mo pwedeng gawin ito dahil ang suot mo hindi tama. Hindi ka pwedeng sumali sa isang napakahalagang event kasi wala kang tamang uniform. May mga panahon na yan ay kinakailangang i-adjust sa pangangailangan ng tao. Hindi laging puro quality. Kung minsan, hindi ka pwedeng sumama sa choir dahil hindi naman ganun kagandahan ang iyong boses. Pero yun pala, buong buhay mo, bigong-bigo ka, victim ka pala ng napakaraming pang-abuso ng mga tao, kailangan mo to feel good about yourself, to belong to a group, and
to feel useful at therapy sa'yo na sumali sa isang grupo, mano ba naman na hindi ka naman talaga sobrang papakinabangan, pero tinatanggap ka para sa iyong kapakanan, para sa iyong kapakinabangan. People-centered si Jesus. Ang mahalaga sa kanya yung tao, yung nadarama, yung kalagayan, yung ikabubuti ng tao. Ang mga tao hindi parang mga spare parts ng makinarya, hindi mga kasangkapan na ginagamit lamang ng church. Bagamat lahat tayo nagpapagamit sa iba't ibang paraan para umandar ang organisasyon, but not to the point na sobrang nasasakripisyo ang iyong personal life na hindi ka na nakinabang at pinakinabangan ka lang. So, feeding the hungry is high religion. Higher than many doctrines invented by people. Yan ang makikita mong application ng teaching ni Jesus. And eating when hungry is high religion too. Lagi silang nasa sabihin, ba't hindi kayo nag-aayuno? Ba't di kayo nag-aayuno? Kasi yung mga relihiyoso, ang hilig mag-ayuno. Kinreate ka ang sikmura para tumunaw ng pagkain. Pag hindi mo nilagyan ng pagkain yan, tutunawin niya ang sarili niya. Magkaka-ulcer ka. Magkakasakit ka. Kaya pati ang pag-aayuno, dapat well-timed, tama ang sitwasyon, at tama sa iyong kalusugan. Hindi yung namamatay ka na, nag-aayuno ka pa dahil akala mo ikinalulugod yun ng Diyos. Bakit naman matutuwa ang Diyos na namamatay ka? Marami tayong mga maling pananaw sa Diyos, binaluktot ng relihiyon. Kasi laging galit ang Diyos, laging dapat ang Diyos ay amuin, suyuin, dapat laging magsakripisyo ang tao. Hindi yun ang turo ni Jesus. Bagamat may mga tamang sakripisyo sa tamang oras at lugar, para lang sa ikabubuti ng nakararami. Pero hindi sakripisyo for sacrifice sake ay nakakalugod sa Diyos. So do not be prevented by religious guilt from addressing pressing and basic needs. And as we can see in the story, when Jesus corrected the Pharisees that not all religious teachings and regulations, not all religious laws and commands are from God, and to be obeyed to the point of suffering. Hindi lahat ng nakamulatan natin nakaturoang relihiyoso, hindi lahat ng mga pinaiiral ng mga relihiyon ay galing sa Diyos. Marami doon, imbento ng mga religious leaders para sa kanilang selfish motives, para sa sobrang kontrol sa mga tao, para dumali lang ang pamamahala. Matthew 15:9, sabi ng Diyos, "It is useless for you to worship me when you teach rules made up by humans." Diyos na ang may sabi, baliwala sa akin ang inyong pagsamba. Baliwala rin sa inyo, di makakatulong sa inyo, walang ikabubuti ang pagsamba. Kung habang pagsasamba naman, ay nagtuturo kayo ng mga kautosang inimbento nyo lang. Pagkatapos sasabihin nyo, sabi ng Diyos. Uutuin nyo ang mga tao na ito ang kalooban ng Diyos para mapagsamantalahan nyo sila, para mahututan, para maabuso. Sabi ng Diyos, baliwala sa akin yung mga worship nyo, nag-iimbento naman kayo ng mga doktrina. Lalo na mga doktrinang nagpapahirap sa tao na mahal ng Diyos at gusto niya na mapabuti. There are religious teachings that make people's lives more difficult instead of easier and more satisfying. Naliligid tayo ng maraming taong mula nung napa-involved, naging active sa isang uri ng relihiyon, lalong nasakal, lalong nahirapan ang buhay, lalong humirap kasama, lalong nagkaroon ng stress kasi laging guilty. Kasi walang ginagawa yung religion kundi pagiltihin sila. So examine, filter, and be selective sa mga katuroan na ating nilululon at ipinapamuhay. Paglabag sa natural na likas ng tao, na hindi naman masama, likas lang talaga, dapat pagdudahan kung galing sa Diyos. Diyos ang lumikha sa atin, Diyos din ang lumikha ng ating mga pangangailangan, ng ating mga desires, ng ating mga ambitions. Pagka lahat ng yan ay nilalabag ng religious doctrine, malamang imbento lang ng tao yung doktrina na yon. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng sikmura, tapos pagigiltihin ka pag gusto mong kumain.
At ihahanap ninyo ng kahalintulad yung ganung halimbawa sa iba't ibang larangan ng buhay. Napaka-importante because there are insensitive religious leaders and they aren't always helpful. Know them. Avoid them. Another teaching is that there are religious leaders that actually are not good models to follow. Kung makikinig yung mga disciples sa mga Pharisees, di titiisin na lang nila yung gutom nila. Hindi sila kakain kasi pinagbabawalan silang mamitas. Matthew 23, 2-3, sabi ng Panginoong Jesus, "The Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses, but don't do as they do. After all, they say one thing and do something else." Malinaw ang sinasabi ni Jesus, huwag niyo silang sundin. Huwag niyo silang sundan. Huwag niyo silang tularan. There are religious leaders that actually are thieves. They rob people of life. Ang mga tinutukoy ni Jesus sa magnanakaw ay hindi lagi yung nagnanakaw lang ng pera o tinapay, kundi yung nagnanakaw ng ligaya, nagnanakaw ng ginhawa, nagnanakaw ng buhay. Sabi niya sa John 10:10, "A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest." Ang tinutukoy ni Jesus sa magnanakaw dito, hindi nangaagaw ng bag, nangungupit ng pera, kundi religious leaders na inaagawan nila, tinatanggalan nila ng buhay na makulay, masaya, maginhawa ang mga tao. Halos agawan na nila ng buhay dahil sa mga mahihigpit na mga katuruan nila na imbento lang naman nila. At namulat at lumaki ang mga taong akala nila, yun ay kalooban ng Diyos. Sabi ni Jesus, no. Ang kalooban ng Diyos para kayo magkaroon ng buhay na masagana, masaya, makulay. Kaya sabi niya, ang mga itinuturo ng mga leaders nyo, balubaluktot. That's why I came to save you from them so that everyone would have life and have it in its fullest. Ang lagi na lamang inaakala ng iba, dumating si Jesus para iligtas ang mga tao sa impyerno lamang. Dumating si Jesus para iligtas yung mga tao sa mga religious leaders nila na may ginagawang mala-impyerno ang buhay nila. You save people not only from hell, you also save them from religion that deprives them of a full and meaningful life. At yun ang mission ni Jesus. Kaya galit na galit sa kanya ang mga religious leaders. Iminumulat niya ang mata ng mga tao para makitang sila'y nakagapos, sila'y nakatali, sila'y nasa kadiliman. Kasi kung tama ang turo ng religion, kung kontento ang Diyos sa tinuturo ng religion, ba't pa niya ipapadala si Jesus para ituwid ang hindi naman pala liko? Bakit liliwanagan ang hindi naman pala madilim? Bakit itatama ang hindi naman pala mali? Bakit ipinadala si Jesus ng Ama sa langit para ituwid ang liko, liwanagan ng madilim, itama ang mali? Dahil yung nangingibabaw na pananalig at paraan ng pananalig ng kanilang panahon ay liko, mali, kulang. Inaagawan ng mga tao ng buhay, itinuturing lang ang mga tao na parang mga instrumento ng relihiyon na tagasunod lamang, para mga bakang nakatali, mga kabayong tinatakpan ng mga gilid ng mga mata para diretso lang ang diretso ang pagsunod. Kawawang-kawawa ang mga tao, kaya si Jesus ay napaluha nung minsan siya ay naglalakad at nakita niya yung Jerusalem sa ibabaw ng bundok na syudad. Naawa siya sa mga tao kasi sabi niya, the people are without a shepherd. Bagamat sila ay napaka-religyoso, kaya posibleng kung sino yung mas religyoso, mas ligaw pa nga. Depende kasi kung saan sumusunod, sino ang sinusunod, ano ang sinusundan. Kaya dapat i-apply sa buhay sa maraming paraan, hindi lang sa Sabbath, yung sabi ng Mark 2:27-28. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Napaka-sacred sa kanila yung Sabbath, ang mga law ni Moses, pero ngayon binabaluktot ni Jesus dahil itinutuwid. Yun ang totoo, itinutuwid niya dahil yun ang tunay na baluktot. At sabi niya, ang anak ng tao, meaning He, ay Panginoon maging ng
Sabbath. Religion, religious practice should not become the burden. Hindi dapat na ang pabigat sa buhay ay yung relihiyon. Dapat yun ang pampagaan. Dapat yun ang pampalaya, hindi pang tali. Pagpapaluwag ng dibdib, hindi pang sakal ng tao. Sabi ni Jesus tungkol sa mga religious leaders ng kanyang panahon, Matthew 23:4, they pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Walang inatupag ang mga religious leaders na ito, kundi papagpasanin ng mga tao ng mabibigat na mga dalahin. Walang katapusang koleksyon, walang katapusang ambag, walang katapusang hingian, walang katapusang pagpapagalit sa mga tao. Laging pinapagalitan, pinapagilty, pagkontrol, pagpipigil, paghuhusga, pagkukondena, pambabato. Sabi niya, pinapahirap nila ang buhay ng mga tao. Nagbibigay sila ng mga pasaning imposibleng madala. Kaya nung mga Hudyong naging Kristiyano ay pinipilit na ang mga tradisyon ng mga Hudyo ay ipasa pa sa mga Kristiyanong hindi naman Hudyo. Sabi ni Gamaliel, why are we going to pile burdens on the shoulders of these people? The same burdens that our ancestors were not able to bear, the same burdens that we ourselves are unable to bear. Why are we going to make them a failure like we are? Bakit ididiin pa natin, ipapasunod sa kanila ang mga alituntunin na tayo hindi natin nasunod? E di lilikha na naman tayo ng mga bigong mananampalataya. Kaya nabibigo, hindi dahil kulang sila, kundi dahil sobra ang mga kautusan ng religion. Religion should serve people's needs. Yan ang malinaw na sinabi ni Jesus. Not people sacrificing to death just to serve religion. Talaga nakakapagpalaya ang teaching ni Jesus. At dapat hindi lang dumadaan sa tenga natin, lalabas sa kabila. Suriin kung paano ito i-apply sa ating religious life. Suriin kung paano kung minsan ay gumagawa tayo ng pagpapasya na nangyayari, we serve the Sabbath instead of the Sabbath serving us. That we get oppressed, not liberated by religion. Religious practice should be practical and user-friendly. Nilikha ang lahat para sa ikabubuti ng tao, not users of friends. Kasi either user-friendly ka or user of friends. Is religion user of the followers, of the believers? Or is religion useful to the followers and believers? Kanya-kanyang pag-iisip, kanya-kanyang panunuri, kanya-kanyang pagkukuro-kuro kung paano ito papaanda rin sa ating buhay. Paano tayo makikinabang sa ating pananalig, hindi yung paano lang tayo laging pakikinabangan ng relihiyon. It is important that religious practice should make people's lives as satisfying and restful as possible. Dapat na sasabi ka to go to Bible study, nasasabi ka to go to worship, nasasabi ka na maglingkod sa church, makisalamuha, makipag-fellowship. Kasi satisfying and restful. Hindi yung naoobliga ka magkunwari, magbalat kayo. Kasi pagka you are less than perfect, mapapagalitan ka. Lagi kang itatatwa, itatakwil, ititiwalag. Pagod na pagod ka tuloy ng pagpe-pretend. Dapat okay lang na kung ano ka, nakaka-relax kasi tinatanggap ka nila, tinatanggap mo sila at pare-pareho kayong tumatanggap lang ng pagpapatawad, pagmamahal at walang patakarang pagtanggap ng Diyos. Then you are relaxed. Nakakapahinga ng damdamin. Kaya ang turo ni Jesus, kaya siya dumating, Matthew 11:28-30. At di ako magsasawang paulit-ulitin itong verses na ito kasi central teaching to ni Jesus. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Ano man yun? Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light.
Kung pagod ka na sa pagpapanggap, pagod ka na rin sa pagkaalipin sa kasalanan, pagod ka na sa pagkaalipin ng relihiyon, pagod ka na sa pagiging perfect, hindi ka naman talaga perfect, kaya lagi ka lang nagigilty. Sabi niya, sa akin kayo pumunta. Pagpapahingahin ko kayo. Paano ka mapapahinga? Hindi kita bibigyan ng impossible expectation. Hindi kita pipilitin mag-pretend, magmaskara, magbalat kayo. Makaka-relax ka with me because I will accept you, because I will love you, because I will let you be who you are. And then from there, we can work together so you can be the better version of your own self. With me, you don't have to pretend. Yun ang rest. Kaya kung minsan may taong ayaw natin kasama kasi nakakasakal, kasi hindi restful. Stress tayo, natetense tayo. Sabi niya, banayad ako makitungo. Ako'y mahinahon, mababang loob. At dahil dyan, mapapahinga kayo. Hindi ko kayo pagyayabangan at hindi ko kayo pipilitin maging mayabang. Sabi, ang ibibigay ko sa inyo na misyon sa buhay, magaan. Kayang-kaya nyo. Hindi ko kayo pahihirapan ng higit sa kayang-kaya nyo. Yan si Jesus. Jesus na itinatago ng religion kasi ayaw ng religion na si Jesus ang magwagi at manalo kasi mawawala ng sobrang kapangyarihan yung religion. If you were a religious teacher, a religious leader, purpose to give your flock rest. Rest ng spirit, rest ng mind, rest ng kaluluwa, rest ng emosyon. Kuminsan, para maayos ang kagawain, siyempre, yung katawan mo napapagod, may mga project, may mga gagawin, gumigising ka maaga, napapagod ka, nagpa-practice ka, may mga meeting, rest ng katawan yun. Hindi baling mapagod ang katawan, basta rested ang isip. Maliwala ang pagod ng katawan, itulog mo lang, tapos na. Pero dapat ang tinatanggal yung pagod ng isip, yung pagod ng damdamin, yung bigat ng loob. Dapat magaan ng loob, maluwag ang paghinga. Yun ang ibinibigay ni Jesus. At yun ay mangyayari lamang kung meron tayong pagtanggap sa isa't isa, pagmamahal sa isa't isa, para hindi na kailangan magpanggap, hindi kailangan itago ang mga sugat para lang matanggap ng kapwa. And what is important to note is that Jesus is Lord of all. Jesus' authority and teachings are above the Sabbath, above religious law, above any and every religious law. So kung ano man ang law ng relihiyon na nasaksak sa iyong utak, dapat mo yang ihambing sa mga patakaran ni Jesus. At kung mas mahigpit pa kay Jesus, alam mo na, imbento yan ng tao. Kung hindi ka napapahinga, nasasakal ka lang, alam mong hinigaling kay Jesus yan. Kasi si Jesus ang gusto, mapahinga ka. And Jesus is above all, siya ang dapat sundin. Acts 2:36, God has made Jesus both Lord and Christ. Philippians 2:10, so at the name of Jesus, everyone will bow down, those in heaven, on earth, and under the earth. All teachers, all teachings will bow down at the name of Jesus. All teachings will bow down at the teachings of Jesus. Jesus and His teachings are the measure of all things. Siya ang dapat manaig. Kaya mahalaga na makilala natin talaga si Jesus at ang kanyang mga turo. Para pag may sumisiksik sa utak natin, gumigiit, nanggigipit, sabihin mong, ay, hindi yan galing kay Jesus. Kahit pa religious teaching yan, kahit pananiwalaan na yun ng 1,000 taon, ng milyon-milyong tao, hindi yan sangayon sa teaching ni Jesus, hindi ako papasakop dyan. Kasi hindi ako mapapahinga dyan. At hindi ako lalaya dyan. Jesus sets people free from the needless, heavy burdens of man-made religious law. Dapat lagi mong kinikilala, ano bang batas talaga ang galing sa Diyos? At alin yung akala ko lang, sabi lang ng religion, pero hindi naman pala galing sa Diyos.
Anumang katuruan na lumalabag sa katuruan ni Jesus, kahit pa yung katuruan ng simbahan, kahit pa yung katuruan ng mga kung sino-sinong banal, pag lumalabag yon sa pag-ibig ni Jesus, walang patakarang pagtanggap at pagpapatawad ni Jesus, pag-unawa at pagpapahinga galing kay Jesus, hindi yun galing sa Diyos. Kasi si Jesus na nga ang ipinadala ng Diyos na katuparan, kabuuan ng lahat ng gusto niyang ipakilala tungkol sa kanyang sarili sa mga tao. Kaya pag pinapalaya ka ni Jesus, dapat malaya ka at huwag kang patali sa mga religious teaching na kontra sa teachings ni Jesus. John 8:36, if the Son gives you freedom, you are free. Huwag nating baliwalain at sayangin ang pagpapalaya ni Jesus na matapos nating marinig, kusa pa rin tayong papagapos at papakulong sa kung ano-ano mga religious teachings. Galatians 5:1-6, idinidiin ni Pablo, Christ has set us free. This means we are really free. Hold on to your freedom and don't let anyone become slaves of the law again. Yung mga tao were slaves of these laws. Nung nakilala nila si Jesus, pinalaya na sila ni Jesus, pero may mga bumabalik-balik sa kanila mga teachers na nagpo-promote ng mga law na naman na yon. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makinig sa kanila. Alam nyo na ang katotohanan, malaya na kayo kay Jesus. Huwag kayong paloko sa kanila na dapat pa kayong sumunod na naman sa mga batas na pinalaya na nga kayo ni Jesus. Magiging alipin na naman kayo. At ang particular na tinutukoy dito ay ang pagtutuli or circumcision. Meron kasing mga non-Jews na naging Christian, syempre hindi sila circumcised. Kasi pinipilit ng mga conservative Jews na naging Christian na dapat pa circumcise pa rin kahit yung Gentile. Maging Jew sila bago sila maging Christian. Kaya nanggagalaiti si Paul sa pagtuturo. Sabi niya, I, Paul, promise that Christ won't do you any good if you get circumcised. Kung kayo magpapacircumcise din lang, edi parang walang ginawa sa inyo si Jesus, walang maitutulong sa inyo, dahil papaalipin na naman kayo sa mga batas. And by extension, hindi na lang circumcision ito, but all the Jewish laws that are against the liberating teachings of Jesus, sabi ni Paul, baliwala si Jesus. Pag yan na naman ang gagawin yung amo sa buhay nyo, mga tradisyon at mga batas ng Judaism. Verse 3, if you do, you must obey the whole law. And if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. So niya, kung igigiit ninyo na inaakala ninyo at gagawin ninyo ang pagsunod sa mga batas na yan para sa kaikalulugod ng Diyos, nagkakamali kayo. Pag bumalik kayo sa mga batas na yan ng relihiyon, pinuputol nyo ang relasyon nyo kay Jesus. Pinuputol nyo ang kaugnayan nyo kay Jesus. Pinuputol nyo ang kalayaan at tinatalian nyo muli ang inyong sarili. Sinasayang nyo ang kamatayan ni Jesus at pagbabayad sa inyong mga kasalanan at pagtubos sa inyo at pagpapalaya sa inyo. Sino man na iginigiit ang mga tradisyon na ito ay nilalagot ang kanyang relasyon kay Jesus. Verse 5, but the Spirit makes us sure that God will accept us because of our faith, not because of obeying the law, not because of tradition, because of our faith in Christ. Our faith makes us holy, not our activities, not following the Jewish law. If you are a follower of Christ Jesus, it makes no difference whether you are circumcised or not. Ang linaw. Pag ikaw ay sumusunod kay Jesus, wala nang pinagkaiba. Kung circumcised ka, dahil dati ka nang circumcised, Jew ka kasi. O hindi ka circumcised kasi hindi ka naman Jew dati, pero naniniwala ka na kay Jesus, daig mo pa yung Jew na hindi naniniwala kay Jesus. By extension, sinasabi dito that if you follow the Jewish law or not, it makes no difference as long as you believe and you follow Jesus. Hindi mo kailangan maging Hudyo, hindi mo kailangan maging Hudyo-Hudyuhan para ka lang tanggapin ng Diyos. Sabi ganoon, sa katunayan,
pag ang gagawin mo pang lisensya ay maging Jewish, sumunod sa Jewish laws and traditions, para ka lang tanggapin ng Diyos, ang totoo ay baligtad ang nangyayari. Nilalagot mo ang relasyon mo kay Jesus. All that matters, sabi ni Paul, is your faith that makes you love others. So gusto mong malugod sa iyo ang Diyos? Gusto mong katuwaan ka ng Diyos? Hindi nadadaan yan sa pagpapatuli, hindi nadadaan yan sa mga sabat-sabat, hindi nadadaan yan sa mga diet-diet. So niya, gusto mong lumigaya ang Diyos? Maging maibigin ka sa kapwa-tao. Yan ang ikatutuwa ng Diyos sa iyo. Napakalinaw ng katuruan ni Jesus. Simpleng-simple at konting-konti lang. Hindi dapat magulo ang ating isip. Know and follow the teachings of Jesus and be free from needless religious laws and Jewishness. Hindi mo kailangan gayahin ng mga Hudyo ngayon para katanggapin ang Diyos. Pag ginagaya mo sila, iginigiit mo maging tulad nila at sundin ang kanilang mga tradisyon, nilalagot mo ang kaugnayan mo kay Jesus. So what is important, brothers and sisters? Filter all religious laws and regulations that you know, especially those that are burdensome and oppressive, through the teachings of Jesus. At ito'y marapat gawin ng bawat isa. Lahat ng mga una ng religious teachings na sumaksak sa inyong isip, natanim sa inyong puso, isa-isahin ninyong i-review kung papasa sa teachings ni Jesus. Kung nagpapahirap ba, imbes nagpapadali? Nagpapalaya ba, imbes nagkukulong? Nagpapagaan ba ng loob, imbes nagpapabigat? Lahat yan, isa-isahin nyo para i-cross out nyo yung hindi galing kay Jesus. At ang matira, yung galing sa Kanya, nakalooban ng Diyos sama sa langit, yung magaan, nakapagpapasaya, nakakapagpabait, nakakapagpabuti, at nagtuturo sa ating maging maibigin, mapagtanggap sa kapwa. Tungkol kay Jesus, John 1:14, from Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. So kung wala si Jesus, kulang-kulang, hindi tama ang natatanggap ng mga tao. Pero galing kay Jesus, lahat ng kabaitan at kabutihan at lahat ng katotohanan ng Ama sa Langit ay bumaba sa atin. Kay Jesus yun matatagpuan, hindi sa Jewish law, hindi kay Moses, hindi kay Paul, hindi kay Peter, kay Jesus lang. So anong gagawin ninyo sa mga teachings ni Peter, ni Paul, ni Numan, kahit sino na hindi sang-ayon sa teaching ni Jesus? Jesus is Lord over all. Therefore, ang dapat sundin yung teaching ni Jesus. At ang mga teaching ni Moses, ni Paul, ni Peter, at kung sino-sino na sang-ayon sa katuruan ni Jesus, edi ituloy sundin. At susundin, hindi dahil sabi ni Moses, hindi dahil sabi ni Paul, hindi dahil sabi ni Peter, kundi sinabi na yan ni Jesus, at sang-ayon lang sila Moses, Peter, and Paul, susundin na rin natin dahil sang-ayon sa teaching ni Jesus. Dapat malinaw. Si Jesus yung salaan. Lahat ng lalampas sa Kanya, pwedeng ituloy. Pero yung hindi, huwag nang pag-abalahan pa. Maglalayo lang sa iyo sa Diyos at maglalagot sa relasyon mo kay Jesus. Luke 9:35, from the cloud the voice spoke, "This is my chosen son, not the others. Listen to what he says, not what the others say." Jesus is Lord over the Sabbath, over the law, over all. Napakahalaga that the foundational and essential teachings and laws of Jesus be appreciated. We must appreciate, memorize, understand the foundational, the essential teachings and laws of Jesus. Ano-ano ba yung mga foundational and essential teachings and laws of Jesus? Matthew 7:1, don't condemn others, and God won't condemn you. Turo niya yan. Yung ibang religious leaders, ang itinuturo sa iyo, mag-condemn ng iba, mag-judge ng iba, mag-rebuke left and right. Kahit sino pa silang may sabi noon, kontra yon sa turo ni Jesus. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:1, don't condemn others, and God won't condemn you. So the moment you condemn others, you will be condemned by God. For with the judgment you pronounce, you will be judged. The measure you give is the measure you get. So a foundational and essential teaching of Jesus, do not condemn others.
Linawin natin yan, that we should not condemn others. John 8:7, they kept on asking Jesus about the woman. Finally, he stood up and said, if any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. Alam natin yung kwento, yung babaeng nahuli nila sa sexual act, gusto nilang batuhin hanggang mamatay. Pero sabi ni Jesus, o sige, umuna nang bumato yung walang nagawa ni anumang kasalanan. Another essential teaching of Jesus that we must remember. Kasi ang dami nating alam na do's and don'ts, bawal-bawal. Ito lang yung mga galing kay Jesus. Ito lang ang tandaan natin. Buhay na tayo. Do not throw stones at people unless you were perfect. Mambato ka kung perfect ka. Pag hindi, tumigil ka. Simple. Hindi ba magkakaroon talaga ng world peace pag ganun? Mapapahinga ka at mapapahinga rin yung iba. Restful talaga yan. Pero pag judgmental ka, kasama nun, police work. Minamanmanan mo ang mga tao, tinitingnan mo kung paano mo sila uusigin, at uusigin mo sila, nag-uusigan kayo. Nakakapagod yun. Kaya sabi ni Jesus, stop that. It's not restful. By not judging others, you will be rested, and they will be rested as well. Matthew 7:5, you are nothing but show-offs, sabi niya sa religious leaders. First, take the log out of your own eye, then you can see how to take the speck out of your friend's eye. Essential Jesus teaching, attend to your imperfections first. Unahin mong ayusin ang sarili mo bago mo sikaping ayusin ang iba. Fix yourself, fix your life first before meddling with other people's lives. That is a Jesus teaching. I-perfect mo muna ang buhay mo bago mo ituwid ang iba. Huwag kang rebuke ng kahit sino dyan. Sino man ang may sabi sa'yo, mag-rebuke ka na mag-rebuke, hindi si Jesus yun. Jesus is Lord above all. Mark 12:31, the second most important commandment is this, sabi ni Jesus, love others as much as you love yourself. No other commandment is more important than this. Nakita niyo ang pinakamahalagang commandment para kay Jesus? Love others. So, mas mahalaga yun kaysa sa commandment ng Sabbath, commandment ng ganito, commandment ng ganon. Love others. Be loving. So, yan ang utos ni Jesus. Essential, love others as you love yourself. Which means, protect others as you would protect yourself. Cover others as you would cover yourself. Justify others as you justify yourself. Kung anong gusto mong trato sa iyo, yun lang ang itrato mo sa kapwa mo. That is a Jesus teaching. Hindi mahirap maintindihan. Luke 6:31, treat others just as you want to be treated. Malinaw na malinaw, Jesus is Lord over the Sabbath and any and all religious laws that make life needlessly burdensome. Siya'y Panginoon at nakatataas sa anumang kautusan na nagpapahirap lang sa buhay. Jesus wants you rested. Remember that. Jesus came to set people free. So be free in Jesus, in your mind and thought. Ang pinakamalaki at pinakamatayog at pinakamahirap na kulungan ay ang kulungan ng isip. Pag nakumbinsi na yung isip mo na ito ay tama, ito ay mali, at kinulong ka nun, yan ang pinakamahigpit na kulungan. So be free in your actions, in your habits, in your lifestyle. And set others free as well. Huwag kung para ka kung sino dyan na pulis na lagi nag-iimbestiga, hukom na laging nanguhusga, and then jail warden na lagi nang kukulong ng kapwa. Kung gusto mong malaya ka, magpalaya ka rin ng iba. John 3:36, everyone who has faith in the Son has eternal life. But no one who rejects Him will ever share in that life, and God will be angry with him forever. Pag nananalig ka kay Jesus, magkakaroon ka ng tunay na buhay na walang hanggan sa kabilang buhay, at tunay na makulay, masaya, maluwag, maginhawa na buhay dito sa lupa. Pero pag hindi ka nanalig kay Jesus, hindi ka sa kanyang katuroan sumunod, parang galit sa iyo Diyos. Lagi kang pagod, lagi kang hirap,
lagi kang nagdurusa na para kang pinarurusahan ng Diyos as if God was angry with you. But if you want to enjoy God's love, obey Jesus and be free and set others free. Life could mean eternal life, but life could also mean earthly life. This life now in its fullness. A life that is peaceful and restful, full of love and blessed. That is the life that Jesus wants for you. It is the life that you should live, and it is the life that you should let others live. The opposite of life lived in God's anger, outside of God's blessing through Jesus. Bakit lagi natin iginigiit ito, mga kapatid? Kasi ito ang iginiit ni Jesus. Ito ang pinaulit-ulit niyang ituro. That He wants people to be rested, to be free, to love. Hindi yung pagod na pagod sa pagsunod sa napakaraming religious laws at pinapagod ang kapwa sa pagsunod, hinuhusgahan ang sa tingin ay hindi nakakasunod, itinitiwalag ang sa tingin ay nakakalabag. Wala yan sa mga teachings ni Jesus. Teaching siya ng Pharisees at kung sino-sino pa. So change the way you think about God. What do you think of God? Laging galit? Laging nanguhusga? Laging kailangang amuin? Suyuin? No, God loves you more than you can ever love God back. Change the way you think about God. Change the way you think about sin and what is wrong and what is right. Kay Jesus makinig kung ano ang sin, kung ano ang wrong, kung ano ang right. Hindi kung kani-kanino. Review, rethink your religious sensibilities. Hindi ko matagal ka na sa church, sa ulo mo na ang Bible, ay nakilala mo na talaga si Jesus at lumaya ka na at nagpapalaya ka na. Marami baliktad ang nangyayari, mas nagiging relihiyoso, mas nakukulong at mas nangkukulong ng kapwa. Pattern your thought, your conscience after Jesus. Ano mga nakakapagpag-guilty sa inyo, mga kapatid? Baka naman hindi naman dapat, nahihirapan ka magbuhat ng guilt, hindi ka naman pala dapat mag-guilty. So i-review nyo yung teaching natin on natural law, the purest law of God. Kasi marami sa religious teachings ang itinuturo, baligtarin mo yung natural law, huwag kang maging totoo sa sarili. Hirap na hirap ka tuloy, nagdadalawang loob, at ang ending, nagpapanggap. Nakakapagod yon. Change the way you think. Freedom is in your mind. Because the mind could be the prison. You want to be free, you've got to change the way you think. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Baguhin mo ang iyong pag-iisip, suriin mo ang mga pinaniniwalaan para mapalaya ka ng katotohanan ni Jesus at masunod mo kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos para sa iyo na inihayag niya sa pamamagitan ni Jesus. Jesus is the perfect picture of God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. Jesus is above all, and let us make Jesus the ruler of our lives, because only when Jesus rules us can we really be free and find rest. Dear Lord, we thank you for your Son, Jesus. We thank you that He is really a Savior. Hindi lang siya Savior from hell, Savior din siya from this life that could be full of needless worries, needless guilt, needless burdens. Teach us to apply these teachings in our lives. Pagbulay-bulayan natin ng mga kapatid sa mandali, mag-isip, ano ba ang kinakagilty kung hindi naman pala dapat? Ano ang ginagawa ko sa kapwa na panggigipit na hindi ko dapat gawin? Ano ang aking mga panghuhusga sa sarili at sa iba? Surrender to Jesus because He is Lord of all. Lord, as your people bow in silence, let your voice speak loudly to our hearts, and let us... Ang ating pag-aaral, pinamagatan nating magpakabait na lang. Yun naman talaga ang magandang gawin. Hebrews 13:16. And don't forget to do good and to share what you have with others, because sacrifices like these are very pleasing to God. Magpakabait na lang. Ruth 1:1-3. Sa Israel, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya ang mag-asawang Elimelech at Naomi
ng mga taga-Bethlehem ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kelion. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. So may nawala kay Naomi. Una, crops, food security sa sariling bayan nawala. Kaya kinailangan mong ibang bayan para doon makipagsapalaran at humanap ng hanap buhay. And then nawala ang kanyang husband, ang kanyang karamay, ang kanyang security, ang kanyang asawa. Pero may natira. At sa mga mawawala sa kwentong ito, ang gusto kong bigyan natin ng pansin yung mga natira. May natira siya, 2 anak na lalaki. Ruth 1:4-5. Ang 2 nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpah at Ruth. Ngunit pagkalipas sa mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kelion, kaya si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. So bukod sa namatay ang kanyang asawa, nawalan siya ng bayan, nawalan siya ng hanap buhay sa sariling bayan, ngayon, yung 2 anak naman ang nawala. The 2 sons, 2 loves, and 2 security blankets siya dapat. Sandalan ng matanda ang anak pag tumanda na ang magulang. Pero ngayon ay nawala ang 2 niyang anak. May maiisip pa ba kayong mas malungkot sa ganyang kwento? Pero may natira. 2 manugang na babae. Tatatatan! Yan ba ay masaya o malungkot na natira ang mga manugang na babae? Pero tingnan natin kung ano nangyari kay Naomi. Ruth 1:6-7. Napalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Judah. So magiging balikbayan sila kung saan na naman may pagkain. Nung nawala ang pagkain sa bayan nila, ng ibang bayan. Ngayon, nawala na ang kanyang mga anak na lalaki, nawala ang kanyang asawa, 2 manugang na babae na tira. At nabalitaan, okay na naman ang buhay sa sariling bayan, so uuwi na itong si Naomi. So, may natanggal, may nawala sa kanya, sariling bayan, hanap buhay nun. Ngayon, may ibinalik. Ang ibinalik, sariling bayan na naman, at nabalitaan nila may kasaganahan. Kaya babalik sila doon. Ruth 1:7-10. Naglakbay nga sila pabalik sa Judah. Ngunit sa dahil sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, umuwi na kayo sa dati niyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. So sa daan, dala-dala niya ang 2 manugang, naisip-isipan ni Naomi na pauwiin na lang sa kanilang mga dating mga bahay ang 2 babaeng naging byuda na rin. At sabi niya kung paano kayo naging mabuti sa mga anak kong yumao, maging sa aking husband na yumao, sa akin, yun nawa ang isukli sa inyo ni Yahweh. Di ba napakagandang policy yun? Na maging mabuti tayo lagi, magpapabait na lang, magpakabait. Para yun ang isukli sa atin ni Yahweh sa mga panahon na kailangan natin naman ng kabaitan ng kapwa sa atin. At sila hilaga ni Naomi bilang pamamaalam. Here we see letting go. Isip niyo si Naomi na wala ng asawa, na wala ng 2 anak, and dapat kapit-tuko na siya sa kanya 2 manugang. Parang, ako na lang ang alagaan nyo, ako na lang ang intindihin ninyo. Pero, here is a very mature kind of love. Letting go. Sabi niya, nawa, umuwi na kayo sa inyong mga sarili-sariling nanay. Nawa, makapag-asawa pa kayo, total mga bata pa kayo. At ang lumigaya pa kayo sa buhay, magkaroon kayo ng mga second chances of happiness. Hayaan nyo na akong matanda uuwi sa sarili kong bayan. Letting go of what could really not be one's own could be very liberating. Ano ang mga nakasanayan natin na nandyan na hindi naman talaga atin, hayaan nating lumipad, lumaya, para sila man ay magkaroon ng mga sariling buhay. Yan man ay tao, bagay, o ano man, na hindi naman talaga atin, willing tayo dapat na pawalan, to let go. And then, she gave a blessing. Anihin ang tanim na kagandahang loob nyo sa akin, sa aking asawa, sa inyong mga asawang aking mga anak,
So, napakabait na biyanan nitong si Naomi. Ngunit, napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. So, mabait na biyanan nga ito kasi biruin nyo, ayaw iwan ng mga manugang. At mababait din ang mga manugang, ha? Ayaw iwan ng biyanan na matanda na. Ruth 1:11. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakalak pa upang inyong mapangasawa. Kasi nakaugalian ng araw pag namatay yung anak mo lalaki at may iba ka pang anak na lalaki, pakakasalan nila yung nabiyuda nilang hipag. Ruth 1:14-18. Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. So yung Orpa, konting tulak lang, pumayag na, umuwi na. Yumakap na, beso-beso, hug-hug, tapos umuwi na sa kanyang nanay. Pero si Ruth hindi. Matibay ang kanyang paninindigan na hindi niya iiwan ang kanyang biyanang babae. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. A very selfless kind of love, this Naomi. Yun ang pag-ibig niya sa kanyang manugang. Sabi niya, syempre, mas maginhawa naman ako kung nandiyan ka. Meron akong assistant, may mag-aalaga sa akin. Pero sige na, start your own life again, umuwi ka na. Tulad ng iyong bilas. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan naman kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kung magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak na Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Si Ruth wagas ang pagmamahal niya sa kanyang biyanan. Talagang hindi siya mapipigil, hindi siya maaawat. At may lesson na binibigay din sa atin si Naomi. Huwag mo nang tanggapin ang iniaalok kung baka naman pabalat bunga lang yan, baka naman, parang pakonsuelo lamang. So, matapos niyang tanggihan very determinedly yung alok nitong si Ruth at si Ruth naman ay hindi natinag, doon na lang niya tinanggap yung alok. O, sige. Magsama na tayo sa ating buhay na ito, biyahe na pauwi sa Jerusalem or sa Bethlehem sa Judah. Ruth 1:19-21. Kaya nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba't si Naomi ito? Tanong ng mga kababaihan. Sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit, ibinilig ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. So yung mga pangalan nila may ibig sabihin, yung Naomi, ibig sabihin niya, wow, ma-blessed yan, masagana. Sabi niya, huwag yan, yung pangalan ko ay bitter, call me Mara. So, sabi niya, itong aking mga hirap, itong mga dakok na ito, ay bigay ng poong may kapal, the Lord God. It was only an impression of Naomi. I don't make a doctrine out of this. A Jewish religious point of view. Sa mga point of view kasi ng mga Hudyo noong unang panahon, lahat ng bagay galing sa Diyos. Kaya kahit dago, kahit sakit, kahit masamang espiritu, galing sa Diyos. Kasi wala silang ibang mapagparoonan kung saan namang gagaling ang anumang bagay. Kaya pati yung evil spirit na sinasabi na and the Lord God sent an evil spirit to torture soul, yun naman pala yun ay isang uri ng deep depression, acute depression. Pero sa kanila, an evil spirit came from God. You don't have to make a doctrine of this.
This is what they thought. Yun ang iniisip nila. At hindi na pala ang iniisip nila ay tama dahil mga tao rin sila nag-iisip. At recorded lang naman sa scripture yung mga sinabi at inisip nila. At sabi nitong si Naomi, binagukan ako ng Diyos, pinahirapan ako, so huwag niya na akong tawagin Naomi. Ruth 1:22. Yan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manuwagang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng sebada. Ang ganda ng timing, maganda ang senyales, kasi pagdating nila harvest season. And apparently, there was a good harvest, kasi nakakalitaan maging na Naomi sa malayong bayan, kaya siya umuwi. So there was going to be food, there was going to be work. Yun ang kanilang eksena na babalikan. Ruth chapter 2, 1-7. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, papunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sa tradisyon po nila noon at maging sa ating bayan sa Pilipinas, tradisyon ito noong araw. Pag kami anihan, yung mga nalalaglag ng mga palay habang gumagapas yung mga nagpuputol ng mga stalk, no? Ginagapas nila, pinuputol nila yung katawan ng palay. May mga nalalaglag yan na grain. Hindi na nila yan kinukuha. May tinatawag na mga nanghihimalay sa likod nila, mga taong kapuspalad, mga walang pagkain, mga mahihirap. Sumusunod sila sa nag-aani para yung mga nalalaglag kanila na it is the way of sharing with the poor. At sa Pilipinas naman, may ganong kaugalian. At yan ang sinabi nitong si Ruth. Maghihimalay siya, mamumulot siya ng mga nalalaglag, kung papayagan siya ng mga tunay na taga-ani, taga-gapas, ng may-ari ng bukid. It was a tradition for sharing. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala anak. Kaya si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na kanyang nasirang biyanan. Na napakayaman nitong si Boaz at iginagalang sa kanilang bayan. Wow! What else can you think of but divine guidance? Sa dinami-rami ng bukid doon pa namulot ng mga tira-tira itong si Ruth sa bukid ni Boaz, pagkayaman-yaman at kamag-anak ng kanyang nasirang asawa at biyanan. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng yan? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sabi ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman. Kaya maaga pa'y narito na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. So a very, very good impression is created here. Kasi ang ganda-ganda ng sinabi ng katulong. Napakasipag po niya. Napakaaga niyang dumating. Nagpaalam po siya kahapon pa. At ngayon, inabutan yung mga nagpapahinga. Doon lang siya tumigil. So, there's a good press. Yung magandang image na na-project. Kasi yan naman talaga ang totoong pagkatao nitong si Ruth. May lesson agad sa atin yan, mga kapatid. Be good in the sight of subordinates. Huwag tayong mga suplado-suplada sa mga clerk, sa mga security guard, sa mga sekretarya. Kasi yan ang magbubulong dun sa boss kung ano ang impression nila about us. At huwag lang tayong umarte para magkaroon ng good impression. But really good. Magpakabait na lang. Kasi yun naman ang merong magandang biyaya. Yun ang magandang tanim. At tandaan, itanim ang kabaitan kahit kanino, huwag tayong pipili. Tulad nun, ang nataniman nitong si Ruth, yun lang palang tagakwento. Pero yun, ang nagbukas ng pinto sa puso nitong si Boaz. Ruth 2, 8-11. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gagambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Napakabait naman itong si Boaz. Lalong-lalo na't maganda naman ang balitang nakarating sa kanya tungkol kay Ruth. Imagine, si Ruth hindi iniwan ng biyanan, inalagaan, at ngayon naghahanap buhay para sa biyanan niyang
Matanda na. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, "Ako po ay isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin?" Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa aking lugar na wala kang kakilala." So the information, the beautiful image, went ahead of her. Nabalitaan ni Boaz ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob nitong si Ruth, na napakabait niyang tao. Ruth 2:12, "Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakupkop." Napakaganda ng mga salitang binitawan, blessing, and prophetic. It's a very powerful prayer also. Ruth 2:14, "Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, 'Halika rito. Kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa salsa.' Kaya umupo na siya kasama ng mga manggagawa. Na-promote na itong si Ruth, hindi na siya namumulot-mulot lang, kasama na siya sa hapagkainan. At binigyan siya ni Boaz ng inihaw na cebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Sa katotohanan, itinira niya yon para sa kanyang biyanan para pag-uwi niya pasalubong. Aba, mukhang napakabait na rin itong si Boaz kay Ruth. Kabaitan begets kabaitan. Ruth 2:15-16, "Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. 'Hayaan niyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag niyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya." Ulit, di ba? Mukhang nagiging napakabait naman itong si Papa Boaz dito kay Mama Ruth. At sabi niya, huwag niyong pipigilan kahit ang kuhanin na niya yung tunay na harvest ng mga naitalin niyo na. Hayaan niyo lang siya. Huwag na huwag ninyo siyang gagambalangin. Ruth 2:17-18, "Si Ruth ay namulot hanggang gabi. At pagkatapos ay giniig niya kanyang napulot. Halos 5 salop na cebada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyenan ang naipong cebada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain." Yan nga ba? Itinira niya pa yung meal niya para paghatian niya at bigyan niya yung biyenan niya pag-uwi. Pero ninyo, ang dami-dami niyang napulot. Tapos, hindi pa siya umuwi. Giniik niya para pagdating sa bahay nila, ready na to cook. No? Pagkatapos ipinakita niya, 5 salok. Ang laki nun, ha? Mabait talaga si Ruth. Pati yung lunch niya na ipinakain sa mga manggagawa, hinati pa niya para may maiuwi sa biyanan. Kasi alam niyo, pagka may mga paani, may harvest, masarap ang pakain. May kanta nga tayo nun kung saan may patanim, dun masarap ang pagkain. Ganon din naman, kung saan may paani, dun masarap ang pagkain. Ang golden heart. Napakabait na babae. Ano na naman ang mga lesson na pwede nating mapulot sa kwentong ito bukod sa nakaka-inspire ay talaga namang punong-puno ng lesson. By the way, alam na natin ang naging ending, ha? Pinakasalan ni Boaz itong si Ruth, naging first lady, at naging first biyanan itong si Naomi. Naging maliwasan ang kanilang buhay, maginhawa. Pero ang pinagdaanan nilang hirap, hindi biro. Lesson in life. Go where the food is. At i-apply nyo ito personally kung anong kahulugan nito sa inyong buhay. Kanya-kanya tayo ng detalye sa buhay. Kayo-kayo lang ang makakapag-apply niyan. Kung nasaan ang pagkain, kung nasaan ang hanap buhay, go for it. Work for food. Work well. Kasi yung good work natin, yan ang ating credentials sa buhay. Yung ginawa mo kahapon, yun pala ang calling card mo for tomorrow's business. Yung itinanim mo kahapon, yung pala yung aanihin mo bukas. Yung nakita sa'yo ng mga taong kilos mo, asal mo nung last month, yung pala magbubukas ang pinto para sa'yo next month. Your work is your advertisement. It is your promo for yourself.
And remember this, food goes to the good worker. Pare-pareho lang siyempre siyang may kasamang namumulot-mulot doon, pero dahil sa kanyang kagandahang loob that goes a long way back, ngayon meron siyang ani. Isa pang leksyon mga kapatid, kung kayo ay may mga manugang na, o manugang kahit isa, be good to your mga manugang. Apply this personally. Alam niyo, ang manugang hindi originally kasama sa pamilya, pero naging kasama na. Kumbaga, napasabit na siya doon, napasama na siya. So, sa buhay din natin, maraming sabit, maraming napasama na lang, be good. Kasi, hindi mo naman alam kung sino dyan sa mga kasama mo ang magiging orpa, sino ang magiging roof. Be good. Napakabait at napakabuti nitong si Naomi. At siya ay umani ng mabuti. Kaya ang itanim sa puso ng manugang, ng anak, ng kapitbahay, ng hindi man lang kakilala, ay mabuti. Para aanihin mo rin, mabuti. Kung ano itinatanim, yun ang inaani. At na-bless si Naomi kasi mabait sa manugang, mabait sa anak, mabait sa asawa, at mabait sa mga kamag-anak. Kaya pati itong si Boaz, na kamag-anak ng asawa niya, merong open heart policy para kay Ruth, para kay Naomi. Higit sa lahat yun ay una dahil kay Naomi. Kasi yun ang nagdala sa kanya doon sa bayan na yun. Be good to your mother-in-law. Again, make a personal application. Kung alin, sino ang maituturing na mother-in-law ng inyong buhay. Yan ba ay totoong mother-in-law o talaga lang naging relasyon nyo dahil kamag-anak ng mahal nyo sa buhay o kaibigan na inyong kaibigan? Ganon din yun. Merong isang namamagitan between you and that person kaya nagkaroon kayo ng connection. Be good to that person. Kasi kung mabuti ka sa iyong mother-in-law, it means being good to your asawa and to yourself. Kasi lahat ng yan, sa'yo rin at sa'yo rin babalik. Ang dumudura sa langit, siya ang nagduduraan niya ang sarili niyang mukha. Kung ano man ang ating pinapawalan, yun ang bumabalik, nagbubumerang sa ating buhay. So, na-bless si Ruth kasi mabait. Mabait sa biyanan. At mabait na masipag pa. Meron naman kasi dyan, mabait pero tamad. Meron naman, masipag, pero hindi mabait. So, hindi malaman kung itutulak mo o kakabigin. So, magsipag na, mabait pa. It's a decision. Every time you wake up, every time that the hours pass, you decide kung magiging masipag o tamad. You decide kung magiging mabait o hindi mabait. So, decide to be mabait and masipag. Kasi nagtatanim ka para sa future. Future ng iba, future mo. Ba't ka magtatanim ng negative? Ikaw din ang aangin, no? And very importantly, go to and stand, sit, or camp in the path of blessings. Kung saan may ilog na dumadaan, tumitay mang yung mga ugat para lagi kang may naiinom na tubig. Yung dinadaanan ng kapapala, doon ka dumikit. Yung mga tao nakita-kita mo na blessed, ang ginagawa nila, pinagpapala ng Panginoon, mabunga, matagumpay, doon ka sumama. Kasi madadamay ka kung negative siya, at madadala ka rin naman kung positive siya. Psalm 1:1-3. Great blessings belong to those who don't listen to evil advice, who don't live like sinners, and who don't join those who make fun of God. Instead, they love the Lord's teachings and think about them day and night. So they grow strong like a tree planted by a stream, a tree that produces fruit when it should, and has leaves that never fail. Everything they do is successful. Pag daw ikay mga Diyos, mabait, mabuti, dahil mo pa ang puno na nakatanim sa tabi ng batis. Para ang puno na laging nakasawsaw sa ilog, sa tubig ang mga ugat. Ang mga dahon mo hindi natutuyo. Pag panahon ng pamumunga, namumunga ka, lahat ng ginagawa mo, mabunga. Maraming aral na applicable sa ating present situation ngayon. Isa doon, gumugulong ang buhay, paiba-iba. Dumana si Naomi ng masarap na buhay kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak sa sariling bayan. Pero na iba, gumulong ang gulong ng buhay
naging mahirap ang buhay nila ng ibang bayan, nakipagsapalaran doon. And then, nakaranas sila ng konting unlad, konting saya, nagkaroon ng mga malugang, pero namatay naman yung asawa. At makalipas ang 10 taon, namatay yung 2 anak. Gumulong uli ang buhay, pupunta sa lungkot. Pero, nakabalita naman siya na, wow, okay na uli ang buhay sa sariling bayan. Marami na uling ani, may hanap buhay. So, bumalik naman siya. Naiba na naman uli ang buhay niya. Mga kapatid, yun ang buhay. Parang gulong. Minsan, tama ka sa hindi masarap, nalulubog ka konti sa kanal, minsan ang ganda-ganda ng dinadaanan mo, nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Ganun ang buhay. Accept it as part of life. Don't fight it. Don't make it an issue. Kasi, mahirapan ka lang. Ganun talaga. Flow na lang. Maki-flow ka na lang. At dahil talagang yun ang agos, huwag mo na lang labanan and get the most out of it. At hindi lahat ng nangyayaring mahirap ay parusa ng Diyos. Kasi mabait ang Diyos. Hindi siya mahilig magparusa. Hindi siya madaling magalit. Katulad ng pinapakita ng mga religions. Lagi kang pinapagilty, lagi kang pinagsisisi, lagi ka na lamang na pinag-aayuno. Hindi mo na malaman kung alin sa mga kasalanan mo ang dahilan, kung ba't umulan, ba't bumagyo, bakit nagkaroon ng tsunami, ba't may pumutok na bulkan. Nangyayari talaga yun, natural lang yun, hindi mo kailangan isisi sa iyong sarili. Bagamat may mga talagang pagkukulang tayong dapat pag-aralan, dapat natalikuran, dapat nalinisin sa ating buhay, pero hindi naman laging ikaw ang may kasalanan kaya nagkakaganyan yung planeta. Nadadagdagan ng guilt feelings, nadadagdagan ng takot, dahil mo anong laban mo sa Diyos kung galit sa iyo ang Diyos. Pero no, hindi mo gagalitin ng Diyos. Nangyayari lang talaga yan. Akala lang ni Naomi, pinapagalitan siya ng Diyos. Pero, interpretation niya yun. At yun ang culture nila, yun ang paniniwala nila. But it doesn't have to be sound doctrine para panghawakan natin at i-apply sa ating mga buhay. Creation moves by its own God-designed, preset, natural law. By causes and effects. Katulad noon, nagkaroon ng drought, nagkaroon silang tagutong, hindi naman dahil gusto silang parusahan ng Diyos, there must have been natural reasons why it happened. Pero nagkaroon din ng natural reasons na bumalik yung yaman ng lupa. Hindi naman sinabing parusahin ng Diyos o ganyan palay ng Diyos. Doon talaga yung nature, it runs in cycles. Merong end ang time, merong end ang cycle, at merong beginning ng bagong time, bagong cycle. So, just make the most out of whatever cycle you are into at the moment. Walang personalan. Baka hindi naman masamang isipin na baka may mali akong ginawa, may tama ko, baka meron akong pwedeng improvein, pero hindi laging sisisihin mo ang Diyos na nagagalit siya, pinaparusahan ka, o sisisihin mo ang iyong sarili. Ganun talaga ang nature. Paiba-iba, may mga seasons, may mga panahon. Pero ang lahat, bumabalik din sa dati. Nagbabalanse. At yung impression ni Naomi na dinagukan siya ng Diyos ay personal impression lang niya. Cultural, religious belief lang yon. Hindi kailangan gawin natin yun na universal doctrine at i-apply sa buhay natin na tuwing may nangyayaring nahihirapan tayo ay galit ang Diyos. Ano ba ang Diyos? Isip bata na tuwing nagkagalit siya, paparusahan niya lahat at random. Lahat na lang magdurusa dahil galit siya sa korte o may mga nagkamali. Yung impression ay binibigay ko minsan ng religious doctrine about God is very wrong. Very unfair to God na ipapakilala mo siya na parang laging magagalitin. Anong laban mo sa Diyos pa siya nagalit? So matatakot ka. Ang sabi niya, fear not. Comfort my people. Sabi sa Bible, I know the plans I have for you. Plans to give you hope, a future. Plans to, not to harm you, but to prosper you. Yan ang panawakan natin, hindi pananakot ng maraming religious leaders na tawag ng katakot-takot na walang katapusan pa. Ulit na repentance and fasting. Tingnan na may puputok na bulkan, repentance. Tingnan na ng tsunami, repentance. Work of nature yan eh. Tingnan natin kung anong pananagutan natin. Kaya nagkakaganon yung nature na i-imbalance para yung contribution natin, mai-correct natin, mai-balance yun, at tumama ang lahat. Pero hindi mo kasalanan na may bulkan. Wala pang tao, may bulkan na. Wala pang religion, may bulkan na, may tsunami na. Except that we were not there to know it and to record it. Huwag nating bigyan ng bad image ang Diyos. Siya ay maibigin. Siya ay mapagpatawad paan kahit na tayo nagkukulang, nagkakasala, at hindi siya natutuwa na nahihirapan ang kanyang mga anak. Ang dapat natin gawin, adjust. Use our intelligence. Use wisdom to make the most out of the little that is available at the moment.
Yung hanapin, katulad nila Naomi, walang pagkain sa bayan nila, ng ibang bayan, nawala sa kanilang sariling tinitirahan, umuwi sa sariling bayan. Adjust. Ganun lang yun. Huwag natin sobrang i-dramatize. Minsan, personal responsibility ng individual talaga kung bakit may nangyayari. Minsan, corporate responsibility ng grupo. Pero kung minsan naman talagang natural process lang, cause and effect. Hindi dahil may kasalanan ng mga tao, kundi yun talaga ang mangyayari. God-given na yung rules na yun of nature. When God created nature on the seventh day, He rested. Ibig sabihin, tapos ang creation. Lahat ng formula nandiyan na. Lahat ng may invento, kailangan na lang malaman mo yung law of nature para yung science, may applied science mo siya, makagawa ka ng mga engineering works, makagawa ka ng physics works, pero nandun na yung mga laws na yon. Ngayon, kahit ang banal-banal mo, nadulas ka, napabuka, namatay ka, hindi dahil ibig sabihin na makasalanan ka. Kasi may law of gravity. Hindi ka marunong lumangoy, isa kang missionary, isa kang makadiyos na tao, nahulog ka sa barko, nalunod ka, hindi dahil masama ka o may kasalanan ka, kasi may law of buoyancy, may law of gravity. So part of godliness is to know the works and the laws of nature, sumabay ka, igalan mo yon para ma-maximize mo ang benefit, ma-minimize ang harm, at matuto kang sumaya kahit ano yung nangyayari. Hindi lagi mong gagawing moral issue yan. Kasi pag nag-moral issue, laging meron may kasalanan. Pero bakit naman kahit takot-takot na repentance sa mangyari, may pumuputok pa rin guluhan. Parang maling image of God, yung naidodrawing ng iba. Kilalanin natin ang Diyos. Kasi even yung mga statements sa mga tao sa Bible, hindi naman sila perfect eh. Hindi naman sila God, hindi sila si Jesus na nagsasalita. So pwedeng may mga wrong silang pinagsasasabi kahit nasa Bible yun sinasabi nila. Kahit si Peter, sabi ni Peter kay Lord, ay hindi kayo pwedeng mamatay, hindi kayo pwedeng magpunta sa Jerusalem. I will not allow that. Sabi ni Lord, get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men. Si Peter pa yan, ha? So, susuriin natin lahat nakikita natin sa Bible, mga sinasabi ng mga tao dyan, salain natin sa Jesus filter. Ano sinasabi ni Jesus tungkol dito? Approve ba si Jesus sa impression na yon? Approve ba si Jesus sa conclusion na yon? Jesus is the final court of appeal. His name is above every name. So, dapat talin kay Jesus ang lahat ng issues natin. Lalo pag nag-theologize tayo ng mga natural phenomena. Talaga ba? Alam natin na si Jesus nung bumabagyo, natakot yung mga disciples, ginising siya. Hindi yung mga disciples ang pinagalitan niya o sinaway. Ang sinaway niya yung barko. Hindi na yung bagyo. Hindi naman niya sinabing, masama kayo kaya may bagyo, magsisida kayo, mag-fasting kayo para tumigil ang alon. No. Sabi lang niya sa alon at bagyo, tumahimik kayo. At tumahimik na. So in other words, hindi niya pinagalitan yung mga disciples dahil may bagyo. Meron talagang bagyo. Nangyayari talaga yun. Ecclesiastes 9:11. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong. Nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Sabi ni Solomon, pinakamarunong na tao naglakad sa balat ng lupa. Pero baka isa nakita katotohanan eh. Sabi niya, nakita niyo na ba ito? Ito. Hindi laging nananalo sa karera ang mga mabilis tumakbo. Minsan natatapilok sila. Hindi laging pumupunta ang pagkain sa mesa ng mga matalino. At hindi ko kung magaling ang isang tao, siya yung yayaman. Kahit marami siyang pinag-aralan, hindi laging siya ang mapalad sa buhay. Sabi niya, time and chance happen to them all. And the contemporary English version says it very clearly, we each have our own share of bad luck. At sabi ng Tagalog version, ang lahat ay dinaratan ng malas. Hindi dahil lagi silang masama o sila may pananagutan. May isa pang lesson sa buhay na yan ni Naomi. Laging may balancing act. Ang nature, ang creation. Pag merong kinukuha, may natitira. So mga kapatid, ano man ang nakukuha sa atin, ang paligid, ng kalikasan, ang mga nangyayari, ang hanapin nyo at ipagbunyi yung natira. Laging may natitira. Namatay yung asawa ni Naomi, natira ang 2 anak. Namatay ang 2 anak, natira ang 2 manugang. Nawala ang isang manugang, natira ang isang manugang. At dahil sa isang manugang na yon, ng lahat na nawala sa kanya inabalik, nagkaroon siya ng isang bagong manugang na si Boaz, na higit na mayaman pa kaysa sa kanila noon.
nagkaroon ng balancing act. Lahat ng kinukuha sa atin, may kapalit. Kung minsan lang ayaw natin tingnan yung kapalit, nagpipili tayong ipaghanap-hanapan yung mga nawala na, huwag ninyong hanapin yung nawala, huwag habulin yung tumakbo, at appreciatin kung ano ang meron tayo. Sit down, brothers and sisters. Count your blessings. Count kung ano yung natira. Count kung ano yung kapalit. Count kung ano yung meron pa. At after counting your blessings, share your blessings. Yan ang importante gawin natin. This is how we handle difficult times. This is how we handle challenging times. Dapat magpakabait. Kasi, ang pag-asa mo na lang, ang Diyos. So, dapat magpakabait ka. Kasi ang Diyos ay natutuwa sa mabait. At pagka merong kabaitan na ibinibigay, may balance ang nature, may kabaitan na mabalik. So, ibigay mo kung ano gusto mong tanggapin. Share what you want to receive or what you want to keep. Kay Naomi, nawala ka niya sa sariling bayan, ang kapalit mo, nawala ang asawa, may natira, 2 anak. Nawala ang 2 anak, may natira, 2 manugang. Nawala ang mawawuli, ang natira at kapalit, sariling bayan, bumalik siya. At eto, may nawala ang isang manugang niya, si Orpa, pero natira ang isang manugang, plus Boaz. So parang ang dami-dami nung natira sa kanya. Huwag hanapan ng drama ang mga nangyayari. Huwag i-drama tayo sa paggulo ng buhay, ang pagbabago, ang pagkawala ng anuman o ng sino man. Kasi pabibigatin mo lang ang iyong dala. Imulat ang mata. Tingnan, ipagpasalamat ang natira, ang kapalit. Mga kapatid, ano man ang nawala na sa ating buhay? Wala naman yun nung ipinanganak tayo eh. Wala tayong dala nung ipinanganak tayo at wala tayong dadalhin pag tayo ay kinuha na ng Panginoon. You were born with nothing and you will leave this world with nothing in your hands. Kaya ang mahalaga, huwag na nating masyadong ipag-sentimiento yung mga nawala. Pasalamat na lang tayo, nahiram natin sandali. Nagkaroon tayo at kung nawala man, at least makahiram ka. Pero imulat mo ang iyong mata kasi siguradong may natira. Siguradong may kapalit. Tingnan, ipagpasalamat ang natira at ang kapalit. At mahalaga, continue to be good and loving. Continue to do good. We need each other. The present situation shows everyone how much we need God's grace. How much we need to plant and do good. Dahil dumarating ng time, aasa ka lang talaga sa bunga ng naitanim mo noon pa. So mga kapatid, anong gagawin natin? Yung doable, magpakabait na lang. Mas doable yan. Mas may benefit and dividends yan. Yan ang siguradong mayroong balik. Kasi sabi sa Bible, sabi ni Jesus, a man will harvest, a woman will harvest what he or she plants. Kung anong itinanim, aanihin. So magpakabait na lang and wait for the Lord's beautiful balancing of your world, of our lives. God bless you all.